Magandang araw sa inyo mga ka-disciple. So ngayon po ay nasa lesson 9 na tayo na ang ating topic ay the Bible. So what is the Bible? Yung po yung ating topic ngayon. So ito ay patungkol sa Biblia at tatalakayin po natin paano ito nagsimula, ano nga ba ito, so bakit mahalaga na pag-aralan ng patungkol dito. So alam naman natin mga kapatid, dahil ang Biblia ay ang basis ng ating faith o ng patungkol sa ating pananampalataya, ng patungkol sa Diyos, patungkol sa ating kaligtasan. Since naniniwala tayo na ang Bible ay salita ng Diyos, dapat alam natin kung saan at paano ito nagsimula at paano ito nakarating sa atin. Kasama din ang tanong na gaano ba ka-reliable ang Bible bilang basis ng ating faith o ng ating mga beliefs. So, dalawang part patungkol sa Bible ang ating pagtatalakay. Ito muna po yung una. So, una po, ano ba yung Biblia? The word Bible comes from the Latin and Greek word na Biblia. Ulitin ko po, ang word na Bible comes from the Latin and Greek word na Biblia. Ang plural po ng Biblia ay Biblion. So, which means ito po ay book o books. Ibig sabihin, ito po ay compilation ng mga libro. So this word comes from the city of Byblos, where papyrus was produced to make scrolls, and later ito yung mga tinatawag na codices from which our modern books develop. So yung word na daw yon ay galing po sa city ng Byblos, na kung saan ang papyrus ay doon po na-produce para makagawa ng scrolls at ng mga tinatawag pa ng mga copies, no, ng mula doon sa original hanggang doon po sa tinatawag po na manuscript o codices. Now, the Bible is divided into two major sections, which is yung tinatawag po ng books of Old Testaments and books of the New Testament. Ibig sabihin po ng Testament ay sa Latin, Testamentos, sa Greek po ay diatheke, and sa Hebrew po ay berit, means covenant o kasunduan or oath. So, ibig sabihin, ang Diyos ay mayroong tinatawag na old o lumang tipan o lumang covenant, at pagdating po ng ni Christ ay nagkaroon po ng tinatawag na New Testament o New Covenant. Now, ang Biblia po ay naglalaman ng 66 books. Pero sa ibang grupo po, meron po silang mga tinanggap na mga iba pang mga libro. Pero sa atin po, sa Protestant and Evangelical Christian, ay meron po tayong 66 books. Yun po yung napili para sa tinatawag po na inspired na salita ng Panginoon. Mamaya tatalakayin po natin. At sa mga susunod na linggo, yung paano ba siya na-inspired? Paano ba natin masasabi na itong binabasa natin, itong hawak natin na Biblia ay inspired. Ibig sabihin ito ay galing sa Panginoon. So, it was written by more than 40 authors over a period of roughly 1,500 years. So, ganun po yung scope niya. Sinulat po siya ng more than 40 authors and a period of 1,500 years. Sabi, hindi ho ganun pala kadali na naisulat po yung Biblia. So, matagal po, 1,500 years. These books were written to show to us that man are created by God, placed them in the garden. Alam po natin story na yan, di ba? Where they experience well-sustained life in harmony and in relationship with God. But when they sin against the commands of God, the humanity resulted in separation sa Panginoon because of sin, dahil sila ay sumuway sa utos ng Panginoon. But because of the love of God, He made a solution and sent His Son to rescue humanity from the separation and will bring them to eternal life through believing the Lord Jesus Christ. So, ang tawag natin dyan ay gospel. Sa pamamagitan po ni Jesus Christ, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at kapatawaran ng ating po mga kasalanan. At dadalhin niya po tayo sa eternity. Now, balik ulit tayo dun sa ang tanong sa atin, what is the Bible and paano ba ito naisulat? Paano ba ito? Ang salita ng Diyos ay nagmula po sa tinatawag na oral tradition. Ibig sabihin, galing po sa message ng Panginoon, speaking to the Lord, to man, ng
harapan, no, that time nung wala pang sin. Tapos nung karoon po ng separation is ang Lord na po ay kumakausap na sa pamamagitan po ng prophet. That time po ay ito po ay oral tradition. Ibig sabihin pinapasa-pasa, word of mouth, passing through generations. Ganun po yung kanilang tinatawag na pag-recall at ano po ng mga pangyayari o ng mensahe po ng Panginoon. Then sa Exodus, inutusan ng Panginoon si Moises na isulat ang bawat sasabihin niya at ginawa yun ni Moses. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, sinusulat po ni Moses. Yung law ay sinulat po sa bato. No, yung law. Kita ko natin yung Ten Commandments na isulat po yan sa bato. Pero later on, gumamit na po ng papel o papyrus. Then later on, nalimbag na ito sa pamamagitan ng printing. Ganun po yung nangyari. Kaya nakarating na po sa atin yun, Bible. Pero, siyempre, parang shortcut ata yung pastor. So, paano nga ba? So, siya ay gumagamit ng human writers para maisulat ang kanyang mga naisabihan at iparating. At that time, gumagamit siya ng prophet. Gumagamit po siya ng prophet. At ang prophet po ang nagsasabi po ng mensahe ng Panginoon. Ito po ay nakasulat. Isinusulat po. Ano ang language ng mga scriptures noon? Ang Old Testament ay nasulat sa lengguwahe ng Hebrew, Aramaic, then later on it was translated sa Greek. At later on, na-translate po ito sa Latin at na-translate naman ito sa iba pang mga lengguwahe, then naging English, then hanggang sa tayo po ay nakarating na po ito sa atin at na-translate na po, meron na pong iba't ibang wika sa ngayon. Ang Old Testament po ay ito po ay na-canonize nung tinatawag po na meron pong scholars na 70 to 72 scholars ang nag-translate po ng mula doon sa Hebrew tapos papunta sa Greek at ang tawag nila doon ay Septuagint dahil po sa 70 scholars na kung saan i-translate po yung mga scriptures noon mula sa Hebrew patungo po doon sa Greek. So, ganun po. Yung nangyari po yan noong 250 BC before Christ. So, na-i-translate na po that time in Old Testament. Na-isasalin na po siya. So, ang tanong, paano ba, since marami tayong Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, paano ba ito tinatawag na pinipili? Paano ba ito tinatawag po na nagiging pumapasa? Ano ba yung batayan nila? No? So ito po ay napipili sa pamamagitan po ng canon. Ang ibig sabihin po ng canon is it is to determine or means to determine the quality of something, a rule or standard. So ang canon po meron po siyang tinatawag po na batayan sa sukatan. Sa pamamagitan po ng canon na ito ay doon nila makikita kung ito ba ay papasa bilang inspired word of God. So, it is a standard needed for a book to become part of the canon of Scripture. So, books are divinely inspired that belongs in the Bible. It is a process conducted by the Jewish rabbis, scholars, and later by early Christian. So, yun po yung tinatawag po na canon of Scripture. Ang Old Testament po ay, sa pagpili po ng mga books ng Old Testament ay less controversy. Kasi ang mga tao that time, kilala o kinikilala nila yung integrity at yung identity ng writer. Na ang tao po mismo na yon ay nagpapatunay na sila ang sumulat. Ibig sabihin, kinikilala sila na kumilos ang Diyos sa kanila. Katulad po ni Moises, ni Joshua, ni Samuel, si David at iba pang mga writers katulad po ng mga prophets. Meaning mga real person sila, nag-exist sila sa panahon nila at nakita yun ng mga tao. At sa kwento po ng Old Testament, doon pa lang ay meron ng canonization ng mga scriptures. Meaning well-established na, for example po, mas nauna yung tinatawag po na Torah, kilala na nila kung sino yung nagsumulat nito. Dahil kilala na nila si Moises, so accepted na yon as scripture. At yun po yung basis kaagad nila. Kilala na ho nila. Wala na ho itong tinatawag na i-check pa dahil nag-exist si Moises at kilala ito ng mga Hudyo. So,
Ganon din yung mga prophets, ganon din yung mga writings nila. Kaya nag-exist na sila noon. Meron kahit na hindi pa sabi natin yung early pa lang na kuha na sila o nakikilala na sila o tinatanggap na sila that time. At kaya wala mas less controversy po yung pagko-compile po ng Old Testament. Do merong mga books na katulad po ng Tobit o Tobias, hindi po siya nakapasa. Pero nagagamit ito, no, for historical purpose. Pero yung ibang mga pa po ng mga libro ay hindi po sila pumasa. Now, sa New Testament naman, ito ay na-compile ang mga sinulat ng mga writers noong 250 AD. So kung paano pong ang Septuagint nagsalin po ng 250 BC before Christ, ito naman 250 AD na-compile yung sinulat ng mga writers pero hindi pa po na-canonize, no? So anong batayan naman ng pagpili ng mga writings noon? Kasi may mga sulat din noon na kung paanong may 4 Gospels tayo, di ba? May 4 Gospels tayo, yung Ebanghelyo ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni John. Pero that time, meron ding lumabas na Gospel of Thomas, meron ding Gospel of Peter. Ang tanong is, bakit hindi sila naisama sa compilation ng 27 books ng New Testament? At mga tinatawag po ng mga apocryphal book pa. So, ano yung standard? Ano yung standard na ginamit nila noon? Una po yung tinatawag po na apostolic authority. Ibig sabihin, itong books na ito ay sulat ng isa sa mga apostol. Yun po yung masasabi ho natin na pwede unang batayan po. So, ang tanong, pastor, si Peter naman yun, si Thomas naman yun. Kasi merong susunod. Meron po tinatawag na rule of faith. Meron pong rule of faith. Basically, ito yung mga teachings na itinuro ng Panginoon, meaning hindi siya magko-contradict sa recognized teaching ng Panginoon at ng church. So, merong rule of faith. Ikatlo, meron pong tinatawag na, ano ba yung masasabi ng early church patungkol sa book na yon? So, merong po yun, merong, sabihin ho natin, approval from the early church. As ikaapat, yung tinatawag ng content, no? Na merong correlated doon sa sinabi ko sa rule of faith. So, kaya mga gospel ni Thomas, gospel of Peter, at iba pa, do sila ay part ng apostleship. Pero sa salang writings na ito na hindi papasa dahil may mga contradiction sila sa teaching ng Panginoon. Ganon din ang mga apostles. So ibig sabihin, posibleng hindi si Thomas o si Pedro kasi may contradiction ang sumulat nun. Kung iba, kahit pa ipinangalan po sa kanila. Ganon din ang lagay ng mga apocryphal books. Kaya hindi sila nakasama sa finalization ng Bible. Now, ano ba mga tinuturo ng mga apocryphal books? Ano ba yung mga apocryphal books? Mga, ano po yan merong Deuterocanonico, merong mga si Bell at ang Dragon, at iba pa pong mga turo, no? iba pang mga books. So, dahil merong mga fictitious teachings sa Tobias, pati yung Tobias, no? Dahil merong mga, ano ba yung mga tinuturo ng mga apocryphal books? Dahil merong mga fictitious teachings sa Tobias, katulad po ng, ito yung mga teachings po, giving of alms cleanses sin. Kumbaga, yung pag nagbigay ka daw ng mga tulong, abuloy, ito ay naglilinis ng kasalanan. Ano pa? Ang kasalanan ay napapatawad ng prayer. So, yan yung mga tinuturo. Ito din ay nagtuturo ng prayers for the dead. Then, ikaapat, meron din natawag na yung destiny. Ito ay nagkakaroon po ng sealed at death. At nagkakaroon po ng pagtuturo patungkol sa purgatorio. At ang meron ding mga account doon, yung angel po ay nagsasabi ng kasinungalingan. Yan. So, meron naman nagfa-fast na babae all her life. Parang meron bang ganun? Woman fasting all her life. Then, marami pa pong mga Bible contradiction. So, nandun din yung doctrine of Immaculate Conception. And nandun din yung tinatawag na cruelty and selfishness thoughts doon sa mga
books na yon. So nagko-contradict siya doon sa pinaka-teaching, pinaka-Bible na naaprubahan ng canon of Scripture. So kaya po hindi siya pumasa doon sa teaching o sa basis po ng pagpili ng mga Scripture. So pumasa lang po unang-una yung 39 at ikalawa sa New Testament yung tinatawag po na 27. So all in all lang 66 books. And ang Old Testament were divided into 3 sections. Old Testament po, meron po tayong the law, meron po tayong the prophets, and meron po tayong the writings. Now, makikita ho natin yung mga category katulad po ng law, yung 5 books ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, then historical books, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Then yung poetry o yung tinatawag na songs and wisdom books. Ito yung Job, si Psalms, si Proverbs, si Ecclesiastes, si Song of Solomon. Then yung books of prophecy, katulad po ni Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, yung po yung Old Testament. Then the Gospels, sa New Testament na po naman, yung Gospels, yung 4, Matthew, Mark, Luke, and John. And history po ng church, Acts of the Apostles, or Acts of the Holy Spirit. Then yung Pauline epistles, mga sulat po ni Apostle Pablo, yung Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, meron po siyang prison letter, Ephesians, Philippians, Colossians, yung po yung mga sulat niya nung siya po ay nandun sa kulungan. Siya po ay nakakulong. Then, meron pa siyang tinatawag na pastoral epistles, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, at in general letters, katulad po ng Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, and 3 John. At Jude, at yung prophetic book sa New Testament, yung Revelation, o yung tinatawag po na Apocalypse, o Pahayag sa Tagalog. Now, so yun po yung book na yan. Ang tanong sa atin is, why the Bible is reliable and trustworthy? Bakit ba talaga na dapat natin paniwalaan yung sinusulat ng sinasabi ng salita ng Diyos? Una po, dahil sa tinatawag po na documentation. Ibig sabihin, mayroon po itong historical na proven na authors o nangyari, nag-exist talaga. So, mayroon pong documentation. Meron tayong mababasa ng mga historiang katulad po ng Josephus at mga early, na nakasaksi, na ito po ay nag-exist. Ikalawa, meron po tayong tinatawag na archaeological findings. Ano ba yung archaeological findings? Ito po ay places and people existed in our archaeological records. So, makikita ho talaga natin na nag-exist yung mga lugar sa Bible, meron po yan. Mga tao, meron po yan. Ibig sabihin, nakita po yan, nasaksihan po yan ng mga tao. So, nakasulat po talaga yan. No? Mababack upan yung mga account nun sa ating world history. Okay? Yung po yung archaeological findings. Ikatlo, yung tinatawag po na eyewitness accounts. The gospel writers and the people witness the life of Jesus, His teachings, His miracles, His death, and His resurrection from the dead, even His ascension. So, nakita ho talaga nila na nag-exist talaga si Jesus Christ. So, marami lang talaga mga tao na hindi naniniwala kay Jesus Christ at hindi pinapaniwalaan na siya po ay nag-exist. Ika-4, yung tinatawag po na the life of Jesus. Hindi siya myth, kundi nag-exist talaga siya. Nag-exist po talaga si Jesus Christ. Ika-5, yung tinatawag po na redeemed lives. Ibig sabihin, yung mga naka-encounter sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabago ang buhay. Nagkaroon po ng impact sa kanila ang tagpo sa Panginoon. At hanggang ngayon, nawi-witness natin na kapag ang isang tao nakilala si Jesus Christ, nagkakaroon po ng changes sa buhay po ng isang tao. Reflections natin mga kapatid. Kung ang Bible ay reliable at trustworthy, ang tanong sa atin is, ano na ang mga na-memorize na verse mo? Ano na yung mga memorized verses na iyong
pinapaniwalaan at laging nire-recite. Meron na ba? So, pwede ka bang magbigay ng 3 verses na memorize na yon? So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin, kailangan ba bang i-memorize yan? Hindi, kailangan mo talaga mag-memorize. Somehow, mahalaga yun na lagi ho natin siyang iniisip o minemeditate. Ikalawa, na-memorize mo na ba ang mga books ng Bible mula sa Genesis, Exodus? Hindi ko po sinasabing i-memorize ang buong libro ng Bible, kundi ang mga books muna. No, kung kaya mo ba, bakit hindi? Sa China po, minememorize po nila yung mga books po sa New Testament. Now, na-memorize mo na ba mga books ng Bible? Yun ang natin. Kung hindi pa, bakit hindi mo subukan sa susunod na araw? Then, pwede mo siyang i-recite sa atin bilang part ng ating requirement dito sa ating discipleship. Mula sa Exodus hanggang sa Revelation. Kaya ba? Kaya yan. So, ikatlo, kung may tanong ka patungkol sa pagkakasulat o pagkakabuo ng Bible, ano ang iyong possible na tanong? So, maaring maaring pag-isipan. Kung may tanong ka patungkol sa pagkakasulat o pagkakabuo ng Bible, ano ang iyong possible tanong? Pwede mo siyang isulat at pwede mo siyang itanong sa amin. So magandang araw po sa inyo mga kapatid. Naway makatulong ang ating lesson 9 dito sa ating pag-aaral sa ating discipleship. Have a blessed day mga ka-disciple.